Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po ang manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Mag-impok ng kayamanan sa langit, huwag dito sa lupa. So mahaba at malaki-laking marami-raming discussion niya o diskusyon dito sa ating mundo. Kung paano nga ba tayo mamuhay ng na mag-impok sa langit o mag-impok dito sa lupa. So ayon sa Mateo chapter 6, 19 to 20. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa sarili nyo rito sa mundo. Dahil ito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa iyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Yan guys, napakalinaw, napakagandang mensahe. So, ito yung maraming debate sa atin na tama ba na mag-impok tayo dito sa mundo ng mga kayamanan. So, sa totoo lang, wala namang masama, hindi naman pinagbawal na mag-impok dito sa lupa, pero wag natin kalimutan na mag-impok din sa langit. Yan ang pinakamahalaga kasi dito sa lupa lahat ng bagay, lahat tayo temporal lang o pansamantala lang, naglalakbay dito sa mundo. Ang talagang tahanan natin ay ang doon sa langit na buhay na walang hanggan. So totoo guys na pagka marami kang pera, talagang kaya mo lahat bilhin. Pero hindi mo mabibili ang iyong kaligayahan. So halimbawa, sa pagkain, di ba? Sa pagkain, kung mayaman ka, lahat ng pwedeng masarap na pagkain, pwede mong kainin. Kahit imported pa yan, ang pinakamagagaling na chef dito sa mundo, kaya mong kainin yan. Kaya mong bayaran dahil marami kang pera. Pero hindi ibig sabihin nun na kaya mo nang bilhin yung kalusugan mo, di ba? So, sa kalusugan, kahit pinakamagagaling na doktor, pinakamahal na ospital, actually, pwede mo rin bilhin yung ospital. Pwede ka rin bumili ng doktor kung mayaman ka. Pero walang garantiya na yung maging malusog ka lagi. Diba? Hindi ka tatamaan ng sakit. Lagi kang healthy. So, kaya nga, marami ang tao. Minsan, di ba, kung mapansin nyo, kahit nag-gym yan, malaki ang katawan, mabilidaan mo, bumulagta, o biglang nahimatay. So, yun guys. So, kahit marami kang pera, yung kalusugan mo, hindi mo pa rin yan mabibili sa iyong, sa dami ng kayamanan. At syempre, pag mayaman ka, lahat naman ng kayamanan dito sa mundo, mga property, mga kotse, mga beach resorts, kaya mo lahat bilhin yan. Pero hindi mo kayang bilhin ng iyong kaligtasan dito sa mundo. Ay sigurado o tiyak na mabibili mo na sa iyong pera dahil wala pa rin marami. O kahit makabili ka ng maraming tahanan, di ba? Maraming bahay, mansion, malapalasyo, pwede yan. Pero yung mismong tahanan na masaya ang pamilya mo, hindi mo yan kayang bilhin. Kasi nga marami mayaman din na nagkakaproblema sa kanilang pamilya na minsan nagkakagulo pa, nagkakademandaan pa, nagkakapatayan pa sa mga property nila. So, yun ang nangyayari sa atin ngayon. So, minsan naman, di ba? Dahil sa mayaman ka, mataas ang pride mo, kahit yung kapatid mo nangangailangan ng tulong sa iyo, hindi mo yan nabibigyan ng tulong dahil nga ma-pride ka at nagkasamahan kayo ng pride. So, maraming bagay pa na pwede talagang maging sanhi ng ating pagkasakim, lalo na sa pera, di ba? Kasi yan ang pera niyan. Hindi naman yan binigay sa iyo para mo lang angkinin, no? Para lahat ng gusto mo makuha mo at hindi mo yan i-share sa kapwa-tao mo, lalo-lalo sa mga kamag-anak mo. Dahil, di ba meron kwento sa isang, sa Bible na isang mayaman na una, nag-harvest siya ng kakaunti pa lamang, tapos yung munod na harvest niya,
ay dumami na dumami. Ang sabi niya, wow, sabi niya, dami ko ng harvest. Anong gagawin ko dito? Alam ko na, sabi niya. Ipagigiba ko yung kubo ko, tapos pagagawa ko ng malaking bahay para yung lahat ng anin ko, doon ko ilalagay. Tapos sabi niya, ang gagawin ko na lang, sabi niya, matulog, kumain, magbisyo, wala na. So sabi ng Diyos, isa kami, isa kang sakim, sabi niya, sa ngayong araw na to, kukuhanin ko na yung buhay mo. Sino ngayon makikinabang sa lahat ng inipin mo? So yun ang sinasabi sa atin, na kapag marami na tayo na impok dito sa mundo, kailangan natin share yan, yung blessing. Para at least ay ikapupuri at ikalulugod sa Diyos. Hindi yung solohin mo lang yan kahit maraming nangangailangan, wala ka ng pakialam. Diba? Importante yung sarili mo lang. So, yung pinupunto dito. At kung minsan, di ba, kung may mga makakilala tayong namatay sa kasalanan, halimbawa, maraming pinatay na tao, o meron hindi magandang ginawa sa mundo, sasabihin na lang natin, pag namatay siya, sana masaya na sa kanyang kinalalagyan o dun sa langit. Pero kung paano pala kung hindi siya masaya, di ba? Kung paano pala kung siya naghihirap, baka kung kaya kanyang kausapin na huwag mo akong gayahin, naging sakim ako, hindi ako tumulong, wala akong pakialam sa kapwa-tao ko, sa mga kapatid ko, importante ako, ang dami kong pera, di ba? Ang dami kong kayamanan. So nabubuhay ako sa akin sa sarili. At ngayon, naghihirap na sa impyerno. So tayo at least may pagkakataon pa tayo nabubuhay dito sa mundo na baguhin yan. Na huwag maging sakim, selfish, kailangan maging matulungin tayo sa ating kapwa. So yun po ang ating hingin na biyaya sa ating Diyos na sana ay huwag tayong maging sakim. Lalo na sa oras na tayo magkaluwag-luwag, marami ng ipon dito sa mundo, at i-share natin sa ating kapwa. So tayo po yung manalangin, Lord. I-bless niyo po kami na sana po, gaya ng sinasabi niyo sa Bible verse na pinag-aaralan, na mag-impok ng kayamanan dyan sa langit. Na hindi na nanakaw ng mga insekto, ng kalawang, hindi nasisira, Lord, at hindi na nanakaw, Lord. So tulungan niyo po kami na ma-maintain namin yan. Ang aming buhay dito sa mundo na mag-impok para i-share ang blessing, para maglingkod sa inyo, tumulong sa kapwa. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, financial o relasyon, samahan mo ko sa maikling panalangin na kung ikay maniniwala at magtitiwala, at tsak yun, mabibigay yung kahilingan sa kanila. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin manonood ngayon na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na, matagal na sa ospital o sa bahay nakahiga, hindi na makatuloy, Lord. I-bless nyo rin po lahat ng mga may karamdaman ngayon. Ipuin nyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin nyo po. Tanggalin nyo po, Lord, ang kanilang nararamdaman para sa kanilang pamilya. Ganon din po sa mga relasyong nagkasira-sira, nagkawatak-watak na, Lord. Ibalik nyo po ang magandang samahan. Pagbigis-bigis nyo po. At sa financial, Lord, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Tulungan niyo po, Lord, ang aming hanap buhay, lalo na walang pambili ng ulam, bigas, pambili ng gamot, pambangon sa mga bata, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.